2 beses ako nakulong sa Saudi. Oo, nakulong ka? Yeah, nakulong ako sa Saudi. Ilang beses ako tinigil sa Saudi na gusto nila akong i-rape. Kasi mahal. Yeah. Inubertikan ako ng Yemen. Pinapakitaan ako ng pera. Sabi niya, dugdog. Inawakan ko yung ulo niya. Dito sa liig, talagang sinusuntok ko yung liig niya. Sila, yes! Nahuli na rin si Marco. Matutuwa yun sila. Umiiyak ang araw pag hindi ako nakakita ng road rage. What's up, man? What's up, man? What's up, man? Kasama natin ang iniidolo ko. No? Finally, nakita na kami in person, no? Idol Marco. Kilala niyo na yan. Hindi ko na kailangan introduce. Sinundan niya ako dito hanggang sa Maryland. Nagulat ako, nandito na siya. Kasi kasama siya sa aming sa Life 360. So nakikita niya na papunta ako dito din. Yung way niya, papunta din sa New Jersey, right? New Jersey. Yeah. So, welcome sa channel ni Kaloy Rivera. Tama? Yeah. Tanong. Tatanungin natin si Idol Marco ng mga ilang katanungang hinanda ko. Ilang tanong ba yan? Mga mahigit 10 yata. 10. So basically, Idol. Walang mathematics, ha? Wala. Kung meron man yung madadali lang. 1 plus 1. Mga ganun lang. 10 times 8. 10 times 8? Wag na yung 10 times 8. Pero anyway, yun nga. Nagkakape kami ni Idol. So habang nagkakape kami, gusto natin siyang kilalanin pa. No? Kahit na marami na siyang video tungkol sa sarili niya, sa trabaho niya, pamilya niya, iba pa rin yung mga manggagaling sa subscriber ko. Subscriber niya na kagaya ko. So, Idol, bakit ka nag-YouTube at anong pumasok sa isip mo? Bakit ka nag-YouTube? Bakit ako nag-YouTube? Yeah. Matagal na akong gumagawa ng YouTube. Way back sa Saudi Arabia. Pero yung time kasi na yon, hindi ko naman alam na yung monetization sa YouTube, di ba? So marami akong account, hindi lang ito pino-tracker. Lipat-lipat ako ng account ng YouTube. Gusto kong ipakita kung ano yung merong trabaho ako. Sa Saudi Arabia, kung masundan niyo yung 79 Koy Koy na channel, that's mine. 79 KOY. Marami akong videos doon. So kaya ako nag-YouTube kasi kagaya nitong, hindi naman forever tayong maging bata or mga ganitong edad, di ba? Yeah. Darating ang panahon na magre-retire tayo. So anong gagawin mo pag nagre-retire? Upo ko na lang sa bahay, manonood. So mababalikan mo yung mga videos mo nung kabataan mo, right? Then may share mo yung mga knowledge mo. Kung may gusto kang i-share or may knowledge kang pwedeng kapulutan ng aral ng ating mga kababayan na gusto ring pumunta ng Saudi Arabia, ito yung ginawa niya, itong ginawa niya. So kaya ako gumawa ng account and then para makita kung anong merong pwede mong i-share sa Canada at saka sa Amerika. Yung mga drone shots na hindi nakikita ng iba na nasa Pilipinas lang, right? Nakikita na, nagsasalita lang, but yung sa channel ko meron kasi mga aerial view, scenic view. Ganun palang hitsura ng Canada, ganun palang hitsura ng British Columbia, ganun palang hitsura ng Seattle, Alaska. Ganito palang hitsura ng Ice Road, di ba? Pwede ipakita mo sa kanila anong meron dito sa ating trabaho. Kaya kagaya ko rin, nung sinabi mong Ice Road, hindi pa ako nakapag-drive sa Ice Road, pero parang naranasan ko na rin nung pinapanood ko yung mga videos. Yung mga ganung videos. So yun yung naging pakay mo para i-share sa mga buong mundo. Yeah, i-share sa kanila, and then second, yung pagdating nga ng retirement na ito palang hitsura ko nung kabataan ko eh. Pogi ko pala. Long hair pala ako dati. Dito sa Maryland, di ba? Kasi mag-iiba na yung mukha natin pagtanda natin, di ba? Paugod-ugod na tayo. Tapos pagdating, yung mga anak mo, nag-asawa na. Lolo ko yan. Yeah. Yan aking hitsura before. Yeah. Kamukha kita. O ilan kayo mag-argue. Ganyan. Para may mapanood ka kung meron pang YouTube sa mga panahon na yon, kung nandiyan pang internet Yeah. Diba? Pwede natin balikan yung mga nangyari sa atin before. Isa din yun sa kaya nag-YouTube ako. Good point, Idol. Good point. Next.
Susunod, gaano ka lang katagal sa industriya ng YouTube? YouTube? Oh, yeah. Sabi ko nga, 2008 ako nag-start or 7 sa YouTube. Tagal na, so ano na yun? Ilang taon na yun? Mathematics to, idol. 2023. Sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo. 2023 minus 2008. Oh, ilan na yan? Hindi ko rin alam. So almost nasa ano na? 15 siguro, 15 years, yeah. But that time nga, nung nasa Saudi ako, yung channel ko na 79 Koy Koy, hindi naman siya monetize eh. May mga magagandang views. Nag-i-edit na ako before ng mga videos. Oh, nag-i-edit na ako ng... Pero hindi pa talaga yung mga nakikita nyo ngayon sa present videos ko. Hindi pa ganun. Yung bang marunong na ako magdugtong-dugtong ng videos, music. Hindi ko alam yung mga copyright. Yeah. Kaya kung i-monetize mo yon, puro copyright. Kasi mga music niya ay mga Metallica. Alam, Diba? Metallica pala. Oh, kasi may mga more on tracking eh. Oo nga. Tapos nagdidirect na ako noon. Yung aking mga kasamahan na truck driver, sabi ko, punta tayo ng disyerto. Anong gagawin? Mag-shoot tayo. Ipapaalam ko itong 2 truck sa opisina. Ang gamit ko pala yung tablet na malaki, Samsung. Di ba? Meron yung pinang-video Tapos mo. mag-aarkila ako ng kotse. Oo. Rent car. Mayroon akong driver, nandun ako sa likod, yung 2 truck. Tumatakbo sa highway, tapos lumalabas ako, nire-record ko sila. Oh. Through Samsung tablet. Kasi wala pa naman mga GoPro before. Wala pang drone. No? Wala pang drone. Papakita ko sa iyo mamaya yung videos na ginawa ko. Sige. Maganda siya. 79 Koy Koy. 79 Koy Koy. Q-O-Y. Yeah. Yeah. Nasa screen niyo yan, guys. Nandiyan sa screen. 79. But hindi ko na sa ma-recover yung account Oh. kasi nakalimutan ko na yung email niya eh. Okay. So, 15 years na ako sa YouTube, then hanggang nakarating ako ng Europe, nagbablog ako. Pero yun nga, hindi ko alam yung monetization before. Dito ko lang nalaman sa Canada. Canada, okay. So, susunod, idol, syempre matagal ka na sa YouTube. Hindi mo maiwasan yung, or sikat ka na, di ba? Sino sikat? Ikaw! May starstruck nga ako nung nakita kita eh. Yung sikat, yung nanonood. So basically, sikat ka na, so meron kang mga supporters, meron ka rin mga haters. Paano mo i-handle yung mga haters? Yung mga haters? Yes. Mga tinatawag na keyboard warriors. Keyboard warriors, Or mga basher. Mga basher. Ang kasabihan kasi ng mga pag pumasok ka sa social media, hindi talaga mawawala yung haters eh. Kasi yung mga haters na yan, ayaw nila makita yung nagsasucceed ka. Gusto nila laging nakikita nila na nagda-down ka, no? Crowd mentality. Oo. So ngayon, ang gagawin mo diyan, ngayon, dati, pag binabash ako, nagagalit ako eh. Galit na galit ako. Ngayon, inano ko sila, kinounter ko sila. Paano counter? Ginagawa ko silang content. Kagaya nung kala niya hinuli ka ng police, hindi niya nanood yung full video. May mga nag-comment na, tanga-tanga mo, yan, hinuli ka na ng police dyan sa Georgia. Ay, ano kasi yun, yung mga teaser ba? Yung mga teaser na pinapakita ko. Kasi, pag pinalabas mo yung teaser na negative side mo, galit na galit yung, matutuwa yung haters nun. Syempre. Magdidiwang sila. Yes! Nahuli na rin si Marco. Matutuwa yun sila. Ngayon, pag napanood nila yung video ngayon, yung full video, doon sila maano sa sarili. Mali pala yun. Hindi pala yung nahuli. Panoorin mo kasi yung full video. Parang Hindi ka dapat mag-judge doon sa 1 minute. Mismo. Dapat nandun ka sa full video. Ngayon, kaya kina-counter ko sila. Tawag doon, counter attack ko sa kanila. Ginagawa ko silang content. Kung ano yung content nila doon sa comment nila doon sa akin, babasahin ko yun, bibigyan ko sila ng comment. Okay? Ngayon, sasabihin nila, bakit ka nagre-react sa video? Bakit ka sinasabing ganyan? Bakit tayong mga vlogger, wala ba tayong rights na mag-response? Dahil vlogger tayo, kailangan ba mananahimik tayo? Huwag tayong mag-react sa comments? Hindi, gagawin kitang content. Content ko yan. Just like, maraming mga kapwa natin Pilipino, halos Pilipino dito sa Amerika, may isa na sabi niya sa akin, bakit hindi ka nagsasalita ng Ingles? Nasa Amerika ka. Pilipino yun ha? Truck driver rin siya. Nasa Amerika ka. Bakit ayaw mo magsalita ng Ingles? Blah, blah, blah. Sabi ko, bakit ni-require ba ni YouTube na pag nandito ako sa Amerika, kailangan ko magsalita ng Ingles? Di ba? Ni-require ba ni YouTube? Hindi. Wala, di ba? So,
gamitin mo yung mother tongue mo, kung ano yung lingwahe mo. Kung saan Kasi ka komportable. ang karamihan sa ating viewers, mga kababayan natin. Yeah. Tama? Tama. Wala akong pakialam dyan sa mga white kung hindi nila naintindihan yung aking vlog, kung pinagsasabi ko, problema nila yon, hindi ko problema yan. Sabi ko, magsasalita ako ng English kung kausap ko English. Pero kung magsasalita ako sa video, magsasalita ako ng Tagalog or Bisaya. Yeah. So wala silang pakialam kasi channel ko to. Diba? Meron pang isa na haters na, oh, tagal-tagal mo ng 30 years na ako nagda-drive dito sa Amerika. Sabi ko, wala akong pakialam kung 30 years ka na Wow. sa trucking industry. Oh. Sabi ko, gumawa ka ng sarili mong channel, doon ka magsalita sa channel mo na 30 years ka na nagta-tracking, and I don't care. Kasi tinuturuan niya ako kung anong mga dapat kong gawin sa aking vlog. Content creator ako eh. Alam ko yung anong pwede kong ipalabas sa viewers. Parang gusto pa niya maging director. Gusto pa niya maging advisor director sa akin, di ba? So, ang ginagawa ko dyan sa mga basher, pag hindi nyo kaya yung bash ng tao, pag once na inilabas mo yung sarili mo sa social media, yung family mo, masasama naman talagang family, di ba? Yeah. Pag hindi mo kaya yung bashing, yung ibabash ka nila, hindi para sa'yo yun. Oh, okay. Masisira yung loob mo eh. Magkakaroon ka ng negative sides na, hindi ko na ituloy ito, parang daming galit. The more na binabash ka nila, the more nagaganahan kang gagawa ng video. Kasi yung mga basher, from the start ng video, panunuorin nila up to the end. Kasi Hanap ng butas. naghahanap sila doon sa sinasabi mong butas na pwede nilang i-comment sa'yo. Oh. So ikaw as content creator, mag-content ka, kailangan i-review mo yung videos mo bago mo i-showcase sa viewers. Yeah. Cut mo yung mga hindi maganda para hindi ka mabash. Oh. Di ba? Pero kung maghahanap talaga sila ng butas, well, heart, like, and then comment, lagyan mo ng tawa. The more na maiinis sila na parang hindi siya naapektuhan doon sa sinabi ko ah. Yeah. Ganun lang yun. Once na inilabas mo yung sarili mo sa social media, maging ready ka sa bashing. Kasi hindi nawawala yung mga negative na mga tao. Kahit anong ang ganda na pinapakita mo, ang ganda na sinasabi mo, meron talaga at meron talagang mga basher. Hindi mawawala yan. Just like left, right, right? Gagana bang katawan mo kung puro kanan? Hindi. Hindi. Yung kaliwa mong paa at saka kanan, kung puro kanan yan, hindi puro ka kanan ng lakad, di ba? Oh. So, nandyan yung positive at negative. Yung baterya mo, andar ba yung truck mo kung puro negative? Mismo. Hindi. Yin yang. Di ba? Black and white. Yeah. Positive Pwede ba sa atin ng puro gabi, walang araw? So, ang buhay ng tao, lalo na sa social media, may positive, may negative side. Positive comments, negative comments. Okay, kunin mo yung mga negative. Gumawa ka ng mas magandang video kasi para the more na aatakihin mo yung mga basher, the more na masasaktan sila na, shit, hindi siya natatablan. Parang ganun. So, basically, yung mentality mo ay kung may mga haters, mga bashers na meron ka, mas gaganahan ka pa mag-vlog para patunayan na mali sila. Mali sila. Kasi, prove them wrong. wag mo silang bigyan, wag mo silang hayaan na tirahin ka ng tirahin. Tama nga naman, no? Yeah? Gumawa ka ng video na hindi sila makakaporma sa'yo. Oo. Kaya ako natanong yun kasi nga, nagsisimula pa lang ako sa YouTube, meron na kagad akong hater. May haters na. I-love mo sila. Kasi dagdag views yan. Yung haters, dagdag views yan. I-love mo sila. Wag mo silang awayin, wag mo silang i-kick out, wag mo silang i-hide user, hayaan mo silang mag-bash na mag-bash. Welcome ko lang. Yeah, welcome ko po kayo mga haters dyan, no? Yeah, mga bashers, normal yan. Kasi nagsisimula ka, hahanapan ka na lang butas. Kaya, Wag kang ma-low moral na ayoko na mag-vlog dahil hindi na gusto. No. Continue, hayaan mo silang masaktan. Kasi sabi ko nga, yung mga haters, mga bashers, ayaw nila yung nagsasucceed ka. Gusto nila yung nakikita ang kanila ng mali. At tuwang-tuwa sila, magre-rejoice yan sila. Yay! Si Kaloy, nahuli! Ganon. Kaya nahuli ka ng pulis. Nahuli ka ng pulis. Diba? Sabi, ang comment sa akin, tanga-tanga mo, nahuli ka na. Buti nga sa'yo, ang yabang mo kasi, mga ganon, no? Ganon, yeah. Masakit magsalita. Ganon talaga sila. Kasi hindi sila, kaya sabi ko nga, challenge ko yung mga basher, pumunta kayo sa aking account sa Facebook. Para makita ko kayo kung sino kayo. Kasi sa YouTube,
Pwede ka magtago doon ng user eh. Tama, tama. Lagyan mo ng picture na ano, sa YouTube, sa Facebook, kailangan gumawa ka talaga ng account mo doon. Kung gagawa ka man ng fake account, pwede mo siyang i-report. Yeah. Di ba? Until doon sa mga next na mga gagawin niya mga profile, hindi na siya magagawa kasi na-report mo na yung account niya. So, challenge ko kayo, yung mga basher, huwag dyan sa YouTube, punta kayo doon sa aking ano, kung talagang may yagballs kayo, di ba? Punta kayo sa Facebook ko, sa Facebook account or sa Facebook profile, doon kayo mag-comment ng mga negative. Then, let me see kung talagang may yagballs kayo. Sabihin yun sa akin sa Facebook. Maganda, maganda. Diba? Hindi din sa YouTube. Sa YouTube, pwede ka magtago eh. Kaya nga, Mga user, keyboard warriors. Pangalan mo, user. Yeah. Keyboard warriors. Keyboard Yeah, warrior. titirahin ka ng titirahin. Ngayon, pag mahina yung loob mo, Wala patay kang ka. gana. Wala ka ng gana. Ay, stop na ako sa ano. Ayoko na mag-YouTube. Ayoko na mag-social media dahil tinitira ako. Kaya, So kung mahina yung loob mo sa social media, mahina yung loob mo para tanggapin yung mga negative comments, hindi para sa itong social media. Kailangan, yung mga sikat nga na artista, di ba? Sikat na nga sila. Binabash pa. Di ba? Mas matindi yun sa kanila. Tayo pa na mga ultimo lang. oo nga. Right? Next question. Next, teka lang, verify ko muna. Susunod na tanong, idol, no? Papunta naman tayo sa trucking. Tracking. Paano ka nagsimula maging trucker? Paano ako nagsimulang maging tracker? Yeah. Hindi naman talaga ako truck driver. No? Dati akong sundalo sa Pilipinas. Yes. Nag-serve ako sa ating bansa para sa pagpapasalamat ninyo yung nasa Pilipinas na habang namamasyal kayo dyan sa inyong barangay, sa inyong town, sa city, sa SM, meron tayong mga sundalo dun sa bundok na nagbabantay para Mga maging NPA? safe kayo, di ba? Mga NPA? Yung mga sundalo natin na Philippine Army. Joke lang. Oo nga, mga lumulundan. Yeah, rumurunda dun sa taas para yung mga tao natin sa city, safe. So, ibig sabihin, namuhay ka sa bundok? Yeah, before. Mahirap yun. Sa kahoy kami na natutulog. So ngayon, paano ako naging truck driver? After ng service, parang nakita ko na parang walang katapusan ng gera eh. Oo nga naman. Parang matagal ng gera. May mga namatay na, may na-recruit ulit bago. Sabi ko gusto ko ng ibang career. But, bago ako naging trucker, nung kabataan ko, gumagawa ako ng truck na kahoy. Alam mo yan? Nagnanakaw ako Laruan, mga laruan. nagnanakaw ako ng mga tsinelas. Tapos pinuputol ko. Kita mo yung mga ganito. Yung tsinelas. Oo. Guguhitan mo. Yun ang gulong niya. Oo nga, Di ba? tama. So, yung mga kapitbahay namin ng mga Rambo, ang mga tsinelas, mga Spartan, kinukuha ko yun. Ginagawa kong gulong ng truck. Noon pa lang talaga gusto mo na Oo, nakita ko, nagawa ko na to before. Hindi pa ako nag-flat deck, ha? Yung magkakarga ng kahoy sa trailer. Yung aking truck before, may chassis. Hindi lang siya truck, ha? May chassis, meron siyang parang pinaka-frame na kargahan ng kahoy. Oo. Meron siyang tali. Then, meron siyang mudguard. Tapos, yung kanyang mga mudflap, ang mudguard niya, yung lata ng sardinas. Oo. Di ba, makintab ang loob niyan. Oo. Gugupitin ko yan na paganyan. Tapos, pupukpok ko doon. Nandun yung gulong. May mudguard sa dito. May mudguard din yung mga, di ba? Yung steering niya, lumiliko. Dahil yung chassis niya sa ilalim, binutasan ko ng pako. Tapos, gumawa ko ng kahoy. Nilagyan ko lang dito yung bakal niya, yung pinaka-axle niya. Tapos may kahoy na nakalusot, may pako doon. Yung binutasan ko, tapos mayroong dalawang pako dito, nandito yung tali. Pag hinihila mo siya, lumiliko. Right? Tapos yung trailer talaga, meron talaga siyang pako doon nakapasok doon, parang fifth wheel, right? So lumiliko. May idea na ako niyan before pa, nung kabataan. Hanggang sa dumating ako nung nasawa ko yung taga Batangas, yung aking mga pamangkin na mga malalaki na. Ginawan ko sila ng ganung truck. Laruan. No, paano ako pumasok sa trucking? Nung umalis ako sa serbisyo, sabi ko gusto ko maging trucker. Ibang work. Paano ako magsisimula? Oh, paano ka nagsimula? Di ba? Nag-apply ako sa isang agency sa Manila. Wala akong idea sa trucking. Wala ka pang lisensya nun? Wala pa akong lisensya. May lisensya na ako sa Pilipinas, pero wala akong 8. I think may 8 na ako that time. Nagkuha ako ng 8. Pero wala akong idea sa tracking. So paano, sabi ko may trade test daw. Paano ko gagawin yung trade test? Ang atras. Atras mo yung truck. Okay. So ang ginawa ko, bago ang trade test, gumawa ulit ako ng kahoy. Kahoy. Yung truck, yung ginagawa ko ng kabataan. Pinag-aralan ko yung liko. Yung steering. Kung i-steer ko sa kanan,
saan papaibot yung trailer. Oo. Kasi the next few days, yun na yung aking tread test. So, nung mag-tread test na, naipasa ko yung tread test dahil dun sa kahoy na truck. One take. One take. So, pumunta kami ng Saudi Arabia. Oo. Ang mga kasamahan ko galing sa pier. Mga driver sa pier, mga batikan. Oo. Ako lang yung baguhan. Sabi ko, itong Saudi Arabia, gagawin kong training ground. Mismo. Kasi meron siyang, nakitaan ko siya ng potential na maganda yung tracking eh. So, ginawa ko sa training ground. Hindi ako tumigil sa kakapractice ng atras. Yeah. Okay, driving. Hanggang sa nabuo ko yung 6 years. Pumutok yung Europe. Oo. Kailangan nila na within 5 years yung experience. 6 years na ako. Oo. Qualified ako doon sa experience. Pero doon sa rules, kulang pa ako eh. Dahil bara-bara sa Saudi, di ba? Walang masyadong inano na rules. Pero ang inuna ko doon, yung experience sa pagdadrive ng truck. Wala pa yung mga ilag dyan sa Saudi, di ba? Wala. Bara-bara eh. Basta yung experience lang, atras, kasi yun magiging susi ko para makarating ng Europe, then dito sa Canada. Wala akong experience sa trucking, guys. To tell you, wala akong experience. Talagang buo lang yung loob ko na pasukin tong trucking industry. But so far, so good. 15 years na ako sa trucking. Wow! Di ba? May experience na. Ako marami pa akong kakaining bigas kasi 4 years pa lang ako sa truck. 4 years ka. Well, mataas na rin yun. 4 years. Sa rin yun. May marami ka ng kaalaman dyan. But, yun nga sinasabi ko, every day is a learning process. Kahit sabihin mo na 15 years na ako, may mga idea pa rin akong hindi alam. Mismo. So, kung siya na 4 years, may idea siya na napakaganda, tapos ako 15, sabi ko maganda yung idea niya. Ako, pwede kong kunin yung idea niya. Kaya every day is a learning. Hindi mo pwedeng sabihin 30 years na ako na truck driver, alam mo na lahat. No. Yeah. Araw-araw may matutunan tayong bagong idea. Mismo. Tama ba? Maganda. Magandang point, idol. So, nabanggit mo nga, galing ka lang Saudi and Europe, no? Trucking. So, Yeah. nung nagpunta ka dito sa Canada, naging valid ba yung experience mo sa Saudi and Europe nung kumukuha ka ng lisensya dito? Pagdating kasi dito, iba. Right? Meron tayong tinatawag na pre-trip. Meron tayong mga air brake. Diba? I-check natin yung mga gauges ng hangin. So, sa Europe, walang air brake? Wala. License lang. Walang air brake, walang check doon. Kaya pagdating ko dito, may baon na akong experience. Yun. Okay? May baon na akong experience sa winter driving. Kasi na-assign ako before sa Norway. Yeah. Sweden, Norway. So, Sana all. meron na akong experience sa winter. Meron akong bala eh. Sa driving, so far so good, wala akong aksidente sa driving. So may baon ako. Ngayon, yung ang sinasabi ko sa iyo, kahit matagal ka na nag-drive ka na sa Europe, but pagdating mo sa ibang bansa, kailangan mo matuto uli eh. Yeah. Kaya every day is a learning process. Every So day ngayon, learning process. sabi ko, paano ako makakuha ng lisensya dito? So nag-search ako. Pumasok ako sa isang trucking school, Buffalo Trucking School sa Winnipeg, but for 3 hours. 3 hours? 3 hours lang pinasok ko. Kumuha lang ako ng idea kung paano nila ginagawa yung air brake. Yung bang, okay, bayad ako ng 75, magkano ba? 75 an hour ba yung binayad ko? O 50 like that. Then binigyan lang ako ng papel. O kailangan ito yung i-memorize mo, kaya ito yung sasabihin mo during exam. So kinuha ko yung pre-trip na papel at saka yung air brake. Oh. So tiningnan ko sila kasi 3 hours lang yung kinuha ko. Pero hindi ko sinabing 3 hours lang ako. First day ko doon sa trucking school, 3 hours lang yung hapon ako pumasok eh. Oh. So tiningnan ko paano nila ginagawa. Okay, ito yung ginagawa nila. So pagdating ko sa bahay, hindi na ako pumasok the next day. Naghanap ako ng air brake sa YouTube. Manitoba air brake test. Yun ang sinundan ko. Which is sakto siya doon sa papel. Sinusundan ko sa papel ng binigay ng Buffalo andin sa YouTube. Parehas. Sabi ko parehas na parehas. So yun ang ginawa ko ngayong guide yung sa YouTube. Yeah. Alam mo bang, hindi na ako nag-ano ng trucking school, di ba? Ginawa kong imaginary yung basement ng tita ko. Bubumba ako ng brake doon sa couch. Nagsasalita ka Yeah, nagsasalita ako habang nag-perform ako ng air brake. Kailangan ng gauge mo, 90 blah blah blah. Yeah. Tapos ano yung measurement ng travel ng push rod mo doon sa anong tawag na doon? Yung bilog. Brake chamber. Chamber.
gaano kalaa yung traffic. So, doon sa basement ng tita ko, doon ako natuto. Ngayon, yung pre-trip, dahil hindi na nga ako pumasok sa school, naghanap ako ng truck, left side ng truck, right side ng truck, picture, likod, ilalim, yung mga naka-open hood. Tapos doon sa nakalagay doon sa papel, kailangan i-check tong turbo. Yung picture na yun, sinave ko sa laptop. Nilagyan ko ng mga arrow, marking, sulat ko dito. Turbo. So magsasalita ako doon, first page. Check ang turbo, blah blah blah, no damage, secured, gulong. Tapos lipat na naman ako sa kabila. Second page, yung side na naman ng truck. Tapos doon sa engine, naghanap ako ng engine doon sa YouTube, sa Google, na buong engine, lagyan ko ng markings, mga arrow na kailangan i-check ko to. So ngayon, resourcefulness. So hanggang sa na-memorize ko na yung sasabihin ko na, ganito pala, pati sa likod, i-check mo yung mga markings doon sa taas, yung mga lights sa taas, ang ilalim. More on Google eh. Tapos nilalagyan ko ng sulat. So yun ang pre-trip ko. Ngayon, nakapasok ako sa isang Prats Wholesale na parang parang Cisco. Parang Gordon Foods. Yes. Sabi na sa akin, kasi yung resume ko, ano siya, tracking. Sabi niya, gusto naming mag-sponsor sa'yo, kaming magbabayad ng lisensya mo. Wow. Sa amin ka magdadrive. Pero ayaw kong makontrata ng 2 years. Kasi nakontrata natin sa Saudi, di ba? Yeah. Europe. Kontrata. Sabi ko, gusto ko open ako. Sabi niya, sige, mag-helper ka muna sa truck. Dumaan ako ng helper, guys. Okay. Yeah. Sabi ng Canadian sa akin, helper ka. Kasi ang dala namin ay 50 trip-footer. Mag-deliver kami ng pagkain. Truck driver ka pala before. Ikaw na lang mag-hook up para pagdating ko bukas ng madaling araw, ready na tayo. So, maga akong gumigising, alas 3. Hanap ko yung truck. Hanap ko yung trailer. Hook up. Pag-hook up, ginawa ko yung pre-trip. Yun na yung pinaka-practice ko. Pre-trip and then open hood, bubumba ako ngayon. Libre na ako sa truck. Actual na, Hindi na ano yung, hindi na picture. Bumba-bumba ako, then tag test, blah blah blah. Sa atras, wala nang problema kasi may baon ka nang Batikan ka na sa pag-atras diba? May baon ka ng experience. Yun na lang yung during sa exam, magiging yung during exam nga, itong kailangan sabihin mo, ito yung dapat, ganyan. So, meron na. Everyday, ginagawa ko yun. Tapos sabi ng Canadian sa akin, yung puti, ikaw mag-drive para matuto ka. Tulog siya. Nag-drive ako, 2 hours. Yung manual. Wow! Yun ang pinaka-practice ko. Ngayon, 18 speed? Sabi ng Indiano sa akin, yung may-ari ng truck, nag-contact ako, sabi niya, meron akong spot ng Saturday, exam, kunin mo. Sabi ko, wala akong pera eh. Wala pang sahod. Magkano pa nun? 250 yung arkila ng truck. Wow! 250 yung arkila sa truck. Plus 50 sa MPI, yung exam. So, 300. Sabi ko, wala pa akong pera. Sabi niya, utangin mo muna. Indiano eh, mahilig sa utang eh. 5-6, may interest. Walang interest. Saka, basta kunin mo lang kunin mo lang yung spot. Kasi sayang, binigay sa akin na nakakuha akong spot. Kinuha ko yung Sabado, pumasa ako. Then, after ng sahod, binayaran ko yung Indiano. Yeah. Dinagdagan ko pa ng 50 kasi pasalamat ako doon sa truck na ginamit namin. Mismo. Pag the next day, pagpasok ko Monday sa opisina, may bit-bit na akong papel na lisensya kasi papel pa eh. Wala pa yung plastic after 2 weeks yata, 1 week. Sabi niya, paano ka nakakakuha ng class 1? Sabi ko, basta kasi yung aking manager ay Pilipino, born sa Canada. Paano ka nakakakuha ng class 1? Sabi ko, basta, yan ang aking class 1. Bigyan mo ako ng unit, bigyan mo ako ng trailer, deliver ko. Doon ako nagkaroon ngayon ng experience. Binigyan ako ng rota. Ito yung rota mo Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Friday. Then nung masanay na, ito yung sistema dito sa Canada, kumuha ako ng US visa. Doon ako nag-start na mag-long haul. Yun. Di ba? Ganon, nagsimula si Idol Marco sa trucking. Kasi, mula picture hanggang sa naging actual na truck. Kasi hindi mo basihan, I think nasabi mo na yan, hindi basihan yung trucking school. Kahit gaano kaganda yung trucking school na pinasukan mo, kahit first class pa yan, napakaganda ng reviews, tinuruan kayo ng mabuti doon. But, pag once na nag-drive ka na ng sarili mo, ikaw na mismo nagdi-decide yung, may tawag sila doon eh, na decision-making skills mo. Hindi, pag na-disgust ka, dahil, wala namang instructor, di ba? Yeah. Stop lang ako ng konti. May approaching na truck. Diretso ko lang ng truck kahit may stop sign ka. Yeah. Hindi mo pwedeng basihan ng school. Galing sa first class trucking school yan. Ba't na-disgrasya? Hindi. Dahil
Ikaw yung driver, ikaw na yung kapitan ng truck. Mismo. So, nasa iyo yun, yung bit-bit mo na experience as driver, pag in-apply mo dyan sa kalsada, gawin mo yung tama, libre ka, wala kang disgrasya, di ba? Well said, Idol. Well said. Hindi mo basihan yung hindi mo basihan yung tracking school. Mismo. Yeah. Talagang, at the end of the day, talagang yung mananatili kung paano mo i-handle yung every situation sa Yeah. kalsada. Ikaw at ikaw pa rin. Hindi mo pwedeng isisi. Just like example, truck driver ka na. Drive ka sa highway, ang lakas ng storm. Diniretso mo. Oh. Diniretso mo ngayon ng highway, alam mong pangit ang kalsada. Nadisgrasya ka. Sinong sisisihin? Ikaw o yung kumpanya? Siyempre, ikaw. Ikaw ang sisisihin ng kumpanya. Kasi sasabihin ng kumpanya, ikaw yung nakakita, ikaw yung driver, dapat tumigil ka na. Yes. Diba? Nasa iyo pa rin yung desisyon. Kahit sabihin mong, oh, galing ako sa pinakamagandang tracking school sa Canada. No. Pag ang decision-making skill mo ay mali, okay? Ikaw at ikaw pa rin yung mananagot. Yes. Hindi yung kumpanya, hindi yung tracking school. Galing, Idol. Di ba? Kaya kita idol Parehas tayo ng Yeah. For some reason, parang meron kang mga ideas na parang ideas ko rin. Alam mo yon? Siguro kakapanood ko ng mga videos mo. Kaya gano'n rin yung mga ideas ko. Anyway, Idol, no? Nasabi mo nga, galing ka ng Saudi and Europe. Anong pinaka-the best na bansa para sa'yo? Saudi, Europe, or Canada? Unahin natin Saudi. Oo. Saudi is worst. What? Bakit? Yeah? Masarap kaya doon. Ano masarap sa Saudi? Sa bagay, kasi iba yung profession mo sa Yeah. profession ko. Masarap yung mga pagkain. Pagkain. Walang tax. Yeah. Libre lahat. Sa tracking, maganda sa Saudi, libre lahat. Libreng bahay, libreng ticket pabalik, right? Pero yun doon sa aking profession as tracking, Saudi ang pinaka-worst. Sa bagay. Naintindihan. Bakit? Bakit? Ilang beses ako tinigil sa Saudi na gusto nila akong i-rape. Kasi mahaba. Yeah. Marami doon, pati ako. Mahaba ang buko sa Saudi. Tapos nagda-drive ako sa Saudi, naka-sleeveless ako. Wow! Itinigil ako ng Yemen. Inovertikan ako ng Yemen. Wow. Pinapakitaan ako ng pera. Sabi niya, dugdog. Alam mo yung dugdog? Siyempre. Dugdog. Then, overtake siya. Binabagalan niya ako sa harap. Overtake na naman ako kasi hindi ko pinapansin 5 times siyang ginawa. Yung pang-lima niya, ginawa, kinating ko siya. Sabay cutting ko siya. Diretso kami sa ditch. Grabe. Ay, nagda-drive ako dati, parang UFC, may gloves ako Tinakbo ko agad siya sa truck. Hinawakan ko yung ulo niya. Dito sa liig ko, talagang sinusuntok ko yung liig niya. Pagbaba niya, hinawakan ko agad ang ulo. Suntok. Hindi ko siya pinadugo dahil may blood money, di ba? Bawal. Bumalik sa truck. Atras, pinilit niya ang atras. Sabi ko, mabilis palang truck mo Ilang beses, hindi lang isa, 2 beses ako nakulong sa Saudi. Oo, nakulong ka? Yeah, nakulong ako sa Saudi. Dahil umiiyak ang araw before. Umiiyak ang? Umiiyak ang araw pag hindi ako nakakita ng road rage. Okay. Anong kalaban ko? Pakistan, Afghanistan, ang lalaking tao. Hirap. Kung yung panahon ng Facebook before sa Saudi Arabia, meron ng Facebook, lagi akong viral. Yung fuel tank from Aramco sa 4 lanes sa loob mismo ng Jeddah City, binalagbag ko yan sa gitna. Wow! Totoo. Hindi sa pagmamayabang. Binalagbag ko yan sa Jeddah, dyan sa may Aramco mismo. Binalagbag ko yung tanker dyan. Kasi kinating ako ng Pakistan, tapos biglang prino, bumangga yung aking harap. Grabe. Ngayon, hinabol ko siya, nag-shoulder ako, shoulder. Hinayaan ko lang. Lumagpas ako ng napakalayo. Binalagbag ko yun. Tigil lahat ng mga sasakyan, mga Arabo. Totoo. Hinintay ko yung Pakistan na lumapit. Paglapit niya, ang Pakistan, meron silang parang itim na stick na may kutsilyo. Inakyat yung truck. Binuksan niya dito. Inakyat ko. Hinawakan kong liig niya. Liig na naman. Wow. Sabi ko, tumigil ka sa unahan. Suntukan tayo. Wow. Tapos ilan pa, hindi lang isa nga. Maraming road rage. Hanggang sa nagpagawa ako ng tubo na sulid, pinawildingan ko ng mga tornilyo. Mga pako, pinawildingan ko. Yung last ko na, hindi man siya last, basta sa Jeddah rin, pinagpapalo ko yung headlight niya ng nung bakal na may mga pako. Basag, pati yung gilid niya, basag. Dahil yon sa mga balasubas na driver na mga ibang lahi. Hindi niya po ginagawa yan para maghasik ng game.
ginagawa niya para depensahan yung sarili niya. Kasi mga abusado, kayo galing kayo ng Saudi Arabia, alam nyo kung paano mag-drive yung mga Indiano, mga Pakistan, Afghanistan, ang lalaki nila eh. Ang lalaki nila. 2 beses ako nakulong, kaya swerte ko, nakalabas ako ng Saudi na wala akong record. Kasi malakas yung aming company, may general ng police eh. So kaya mo nasabi, ang pinaka-worst ay Saudi. Pinaka-worst ang Saudi. But kung gusto mong after ng Saudi Arabia, meron ka ng experience dyan, maganda din ang Europe. Doon ka matututo ng road rules. Okay? Yun ang magiging starting mo. Kasi yung Canada, America at saka Europe, yung rules na almost the same. Parehas. So doon ka na matututo ng paano mag-drive ng matino. May stop sign, stop yield. sign, yield, paano magliko sa kanan, paano Following the speed limit. doon sa Europe. And then pagdating mo ng Canada, yung nasabi ko sa iyo sa previous, may baong ka ng experience driving. Alam mo na yung road rules. Kaya yung mga truck driver from Europe na nag-jump off ng Canada, kunting-kunti na lang yung idadagdag sa kanila. Dahil meron na silang idea about sa ilag. Kasi ganun dun sa Europe eh. May ilag na. May ilag din. For parang the same lang, kunting-kunti lang. Pero kung galing ka sa Saudi, jump off ka dito sa Canada, talagang adjustment. Kasi paano ko ito gagamitin? So walang hours of service dati sa Saudi? Walang sa hours. Unlimited driving? Ano yun? Yung drive until you die. Wow. Di ba makikita mo ang dami ng bumabagsak? Hanggang ngayon kaya ganun pa rin? Maybe. Lalo na pag Ramadan na hindi sila kumakain, di ba? Na pagtanghaling tapat na nagbablangko utak na, tumatagilid na lang yung mga truck nila. Ilang beses ako nakakita ng disgrasya, talagang kitang-kita ko. Ngayon nga lang, hindi pa uso before na viral, wala eh. So yung mga truckers dyan sa Saudi Arabia, paki-comment naman kung meron pa rin bang, I think, kung wala pa rin bang hours of service, hindi. yung bang unlimited driving pa rin ba kayo dyan? No? Unlimited driving. Drive until you die dun eh. Hanggat kaya mo. So para sa iyo, ang pinaka-the best na bansa ay Canada? Canada. Dahil lahat naman tayo, mga artista, alam mo ba, gumagastos pa sila ng mga thousands of pesos para makarating ng Canada, ng Amerika, di ba? Mismo. Magbakasyon. Tayo nga nandito. Nandito tayo sa ano ngayon, Maryland. Yeah. State of Maryland. Malapit na sa Washington DC, right? Libre lang. Libre lang. The next few hours, the next day, nandun na naman tayo sa Pennsylvania. The next day, nandun tayo sa South Carolina. So, di ba? Yung iba, gumagastos ng thousands. Ticket, aeroplano, mag-hotel. Tayo, ang gagastusin na lang ito, pagkain. Kung mabaong kang pagkain. Kumbaga, hindi naman sa pagmamayabang, maganda yung privilege natin. Oh, yeah. Bilang truck driver. 2 country na pinapasukan mo, Canada, malalaking country. Lahat ng mga truck driver, I know, na dream din nila makapag-drive sa Amerika at saka sa Canada. But, yeah, do your homework. Do your homework. So, diyan ko muna tatapusin yung interview ko kay Idol Marco. Medyo mahaba na. Abangan nyo yung susunod na kabanata. Itutuloy ko yan sa susunod na video. So, salamat sa panonood. Mag-iingat kayo palagi. And I'll see you guys on the back haul. Peace.